Do you have a gun? Take this. Nice view. Put it on. I want to make you an offer. $500,000. Got your attention. No one is walking away. I will annihilate all of you because you have no clue who I am. I'm your worst nightmare. Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang simbahan sa New York kung saan inihahanda ang buro ng isang lalaki. Dumalo rito ang isang lalaking nagngangalang Ezekiel Mannings, na bukod sa pagiging isang mayamang negosyante ay isa ring makapangyarihang crime lord. Malapit na siyang arestuhin ng FBI, kaya binalaan niya ang kanyang anak na si Alice, na dadalhin siya sa kustodiya anumang oras. Sinabihan niya ito na kailangan niyang patayin ang testigong nakatakdang tumestigo laban sa kanya, anuman ang mangyari. Tiniyak naman ni Alice sa kanyang ama na wala itong dapat ipag-alala dahil hindi na makakapagbigay ng testimonya ang testigo, sapagkat mapapatay ito bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Ezekiel. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis at mga ahente ng FBI upang arestuhin si Ezekiel. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa London kung saan isang babae ang pauwi na sakay ng kanyang big bike. Ngunit bago pa man siya makarating sa bahay, muli siyang ipinatawag sa trabaho ng kanyang amo. Ang babaeng ito ay isang courier na naghahatid ng sensitibong impormasyon para sa gobyerno, kaya kailangan niyang bumalik kahit gusto na niyang magpahinga. Sa kabilang panig ng lungsod, ipinakita ang isang grupo ng mga Interpol agent na sinasamahan ng isang lalaking nagngangalang Nick Murch, ang mismong testigong nakatakdang tumestigo laban kay Ezekiel. Bago pa man siya makaharap sa korte, nais siyang ipapatay ni Ezekiel dahil kapag nakapagsalita siya, tuluyang babagsak ang buong pamilya Mannings. Walang kaalam-alam ang mga ahente na ang anak ni Ezekiel na si Alice, ay nagawa na ang lahat ng plano para ipapatay si Nick. Hindi nagtagal, dumating sila sa isang parking building kung saan matatagpuan ang safe house ng Interpol. Sa pamamagitan ng isang secured video link, doon si Nick magbibigay ng testimonya sa kaso. Gayunpaman, bigla siyang kinabahan at nakaramdam ng kakaiba na para bang may masamang mangyayari sa araw na yon. Sinubukan siyang pakalmahin ni Agent Simmons at sinabing paparating na ang package kung saan siya tetestigo. Kapag dumating ito, maaari na siyang tumestigo sa pamamagitan ng video link. Sinabi pa niya na kailangan niyang magtiwala sa kanya at tiniyak na ligtas siya dito. Nang marinig ito, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Nick. Sa kasamaang palad, lalo lamang lumakas ang kanyang kutob na may malaking panganib na paparating. Pagkatapos nito, bumalik ang eksena sa New York kung saan si Ezekiel ay nakalagay sa house arrest sa sarili niyang mansyon. Ano man ang kaso, kitang-kita kung gaano siya kaimpluwensya dahil sa halip na ikulong sa selda, pinayagan siyang manatili sa kanyang bahay habang binabantayan ng FBI. Samantala, hindi alam ng mga agent na lihim na nakikipag-ugnayan si Ezekiel kay Agent Brian. Mula pa noong simula, nagtatrabaho na si Brian para kay Ezekiel. Sinabi niya rito na naipadala na ang partikular na package sa Interpol safe house at tiniyak niyang hindi magtatagal ay mapapatay na si Nick. Nang marinig ang lahat ng ito, muling nakahinga ng maluwag si Ezekiel dahil ang tanging nais niya ay ang mapatay si Nick sa lalong madaling panahon. Lumipat ang eksena sa Washington DC, kung saan didinggin sa korte ang kaso laban kay Ezekiel. Dito magbibigay ng testimonya si Nick gamit ang secured video link. Ganito ang naging setup upang hindi na siya dalhin ng personal sa korte at maiwasan ang anumang panganib habang inililipat siya. Samantala, dumating na ang courier, na nabunyag na isang babae na nagngangalang Alex, at mabilis niyang dinala ang package sa Interpol safe house. Wala siyang ideya na ang sarili niyang boss ay isa ring traidor na matagal nang nagtatrabaho para kay Ezekiel. Sa utos ni Ezekiel, pinalitan ng kanyang boss ang package. Sa halip na kagamitan para sa pagtestimonya ni Nick, isa itong device na ginawa upang patayin ang testigo. Pagkabigay ng courier ng package sa mga agent, bigla siyang kinutuban na may masamang mangyayari. Ilang sandali pa, bigla na lamang siyang tinutukan ng baril ng mga agent, at agresibo siyang hinarap na para bang isa siyang kriminal. Dahil dito, na-realize ni Alex na nahulog siya sa isang malaking bitag. Samantala, binuksan naman ng ibang mga agent ang package at sinimulang ihanda ang kagamitan para sa testimonya.
Ang package ay naglalaman ng isang webcam na dapat sana'y gagamitin sa pagbibigay ng testimonya ni Nick. Muling nakaramdam si Nick ng matinding kaba na para bang siguradong may papatay sa kanya anumang oras. Dahil dito, pumunta muna siya sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Sa kabutihang palad, sinuwerte siya dahil pagkaalis niya sa silid, biglang nagsimulang lumabas mula sa package ang isang nakalalasong gas. Malinaw na ang gas na yun ay sadyang inihanda upang patayin ang testigong si Nick. Sa loob lamang ng ilang sandali, lahat ng ahenteng naroon sa silid ay namatay dahil sa lason. Nang mapansin ni Nick ang nangyari, lubusan siyang natakot at na-realize na totoo pala ang kanyang masamang kutob. Sa kabilang banda, naramdaman din ni Alex na nasa matinding panganib siya, ngunit bago pa man siya makakilos, What the hell is going on? We just killed a high-value witness. binaril siya ni Agent Simmons. Ngunit sa kabutihang palad, nakasuot siya ng bulletproof vest kaya nakaligtas siya sa putok ng baril at muling nakabangon. Agad siyang gumanti kay Simmons at tumakbo papasok sa gusali. Ang layunin niya sa pagpasok ay mailigtas si Nick, ngunit sa puntong yun, wala nang tiwala si Nick sa kahit sino. Sinubukan ni Alex na ipaliwanag na niloko silang lahat, at ang mismong mga agent na dapat sana'y nagpoprotekta kay Nick ang siyang gustong pumatay sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin naniwala si Nick at ang tanging nasa isip niya ay makatakas sa lugar na yun. Bago pa man tuluyang makatakas si Nick, dumating si Agent Simmons upang tapusin ang kanyang misyon at patayin siya. Ngunit bago pa niya magawa yun, pinatay siya ng courier na si Alex. Labis na nagulat si Nick sa mga pangyayari, ngunit nag-aalinlangan pa rin siyang pagkatiwalaan si Alex. Dahil dito, tinanong niya kung sino siya at kung bakit niya siya gustong iligtas. Ipinaliwanag ni Alex na isa lamang siyang courier, na inupahan para ihatid ang package at isa lamang siyang biktima para sa planadong bitag. Dagdag pa ni Alex, ang lahat ng taong yun ay gustong patayin si Nick, at ipipin nila ang lahat ng sisi sa kanya. Pagkatapos nito, nagmamadali silang sumakay sa motorsiklo ni Alex at sinubukang makatakas. Samantala, walang kaalam-alam si Ezekiel na buhay pa si Nick at patuloy niyang isinasagawa ang kanyang plano. Para makasiguro, nais niyang burahin ang lahat ng ebidensya at patahimikin ang sinumang saksi sa insidenteng yun. Dahil dito, ipinwesto niya sa labas ng parking lot ang armadong grupo ni Agent Brian, na ang misyon ay patayin ng sinumang lalabas mula sa Interpol safe house. Sa kabutihang palad, napakahusay magmaneho ni Alex at mabilis niyang nailayo ang motorsiklo bago pa sila mabaril. Pagkaraan nito, sinakop ni Brian at ng kanyang grupo ang buong parking lot. Isinara rin nila ang lahat ng elevator at mga labasan, dahilan upang tuluyang maipit sa loob ang courier at si Nick. Pagkatapos nito, nagsalita si Brian sa pamamagitan ng PA system, at nagbabala sa courier na wala na silang paraan para makatakas. Dagdag pa niya, ang tanging magagawa ng courier ay isuko sa kanila ang testigong si Nick dahil kung hindi, mamamatay siya sa isang napakasakit na paraan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alex ang mga pagbabanta dahil naiintindihan niya na pagkatapos nilang patayin si Nick, ipipin nila sa kanya ang sisi sa pagkamatay ng testigo. Lumipat ang eksena sa FBI headquarters, kung saan labis ang pag-aalala ni Director Roberts. Agad niyang kinontak si Agent Brian at tinanong kung ano na ang nangyayari, at kung bakit hindi pa rin naibibigay ang testimonya ng testigo. Bilang sagot, nagsinungaling si Brian. Iginiit niya na si Agent Simmons ay tumanggap ng suhol at kasama ang courier, pinatay nila ang witness at ang lahat ng mga agents na naroon. Dahil dito, labis na nabigla ang direktor dahil alam niyang kapag namatay ang testigo, malayang makakalaya si Ezekiel. Dahil dito, mahigpit na inutusan ni Director Roberts si Brian na i-secure ang buong lugar, at sinabing may opisyal na backup team ang darating sa loob ng 1 oras. Nang marinig ito, lalo lamang na pressure si Brian dahil kailangan niyang mahanap at mapatay sina Nick at ang courier bago dumating ang mga reinforcement. Pagkatapos nito, ang mga armadong tauhan ni Brian ay agad na sinimulang halughugin ang buong parking lot. Ngunit makalipas ang ilang minutong paghahanap, hindi nila mahanap ang courier at si Nick. Lingid sa kaalaman nila, nagtatago pala sina Nick at Alex sa likod ng isang malaking truck. Nang may isang tauhang lumapit, matalino itong inatake ni Alex upang maagaw ang kanyang baril. Sa kasamaang palad, hindi niya ito nagamit dahil ang armas ay may biometric security at tanging ang mga autorisadong tauhan lamang ang maaaring magpaputok nito. Dahil hindi nila magamit ang baril, nagtago muna sina Nick at Alex sa loob ng isang nakaparadang sasakyan.
Doon, hiningi ng courier ang buong katotohanan dahil nagtataka siya kung bakit napakaraming armadong tao ang gustong pumatay kay Nick. Nang wala ng ibang choice, ipinaliwanag ni Nick na siya ang tanging testigo na magpapatunay laban kay Ezekiel. Nasaksihan mismo ng kanyang mga mata ang pagpatay na ginawa ni Ezekiel, kaya siya na lamang ang natitirang buhay na saksi sa krimen, at ito mismo ang dahilan kung bakit desperadong gusto siyang patahimikin ng pamilya Mannings. Matapos ang usapan, sinubukan nilang paandarin ang sasakyan sa pamamagitan ng pag-hotwire nito upang makatakas. Ngunit nang umandar ang makina, narinig agad ito ng mga tauhan ni Brian at natunton ang kanilang kinaroroonan. Nang walang sinasayang na oras, mabilis silang lumapit sa sasakyan. Sa kabutihang palad, bihasa si Alex sa pagmamaneho. Sinagasaan niya ang isang thug at mabilis na pinatakbo ang sasakyan. Ngunit bago pa sila makalabas ng parking lot, napalibutan sila ng iba pang armadong kalaban. Nang magkaroon sila ng malinaw na shot, walang habas nilang pinagbabaril ang sasakyan. Ngunit sa kanilang pagkabigla, natuklasan nila na wala itong laman. Lumalabas na napakatalino ng courier dahil sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon, siya at si Nick ay lumabas ng sasakyan. Nang walang babala, inihagis ni Alex ang kanyang lighter sa tumatagas na gasolina, na naging sanhi ng napakalakas na pagsabog, na sumira sa sasakyan at ikinamatay ng ilan sa mga tauhan. Dahil dito, si Brian at ang mga nakaligtas niyang tauhan ay nanggagalaiti sa galit, nang ma-realize nilang hindi magiging madali ang kanilang trabaho. Sa mismong sandaling yun, nakatanggap si Brian ng tawag mula kay Ezekiel, na gustong tiyakin kung patay na si Nick. Kahit ayaw aminin ni Brian ang kanyang kabiguan, sinabi pa rin niya ang totoo na buhay pa si Nick. Dahil dito, labis na nagalit si Ezekiel at agad na na-realize na hindi pa siya ligtas. Mahigpit niyang binalaan si Brian na kapag hindi niya natapos ang trabaho, siya mismo ang papatay sa kanya. Dahil sa bantang yun, lalong naging desperado si Brian. Samantala, habang hinahanap ng mga tauhan ng courier, isang malaking kalbo ang nagawang mahanap si Alex, at agad silang nagkaroon ng matinding suntukan. Napakalakas ng lalaking yun at halos durugan na niya ang ating bida sa pambubugbog. Nang malapit ng patayin ng malaking lalaki ang courier, buong tapang na pumagitna si Nick upang ilihis ang atensyon ng mersenaryo at mailigtas ang babae. Ang maikling distraction na ito ay sapat na kay Alex, na mabilis na kinuha ang isang baril at pinatay ang mersenaryo. Matapos ang muntikang trahedya, dumaan sila sa service corridor at nakarating sa isang nakakandadong silid, kung saan pansamantala silang naging ligtas. Sa loob, tinanong ni Nick ang babae kung sino talaga siya dahil hindi karaniwang marunong lumaban ng ganoon ng isang delivery rider. Ipinaliwanag ng babae na bago siya naging courier, nagsilbi siya bilang isang elite military forces. Sa isang mahalagang misyon, ang kanyang team ay inabandona ng kanilang mga superior. Dahil sa pagtataksil na yun, namatay ang kanyang buong team, at dahil sa matinding trauma, tuluyan niyang iniwan ang militar. Matapos marinig ang kanyang malungkot na kwento, sinubukan siyang damayan ni Nick. Ngunit sa mga sandaling yun, dalawang mersenaryo ang natunto ng kanilang silid at walang habas na nagpaputok upang mabuksan ang pinto. Upang makatakas, binuksan ni Nick at ng courier ang isang air vent at gumapang papasok dito. Nang tuluyan ng mapasok ng mga mersenaryo ang silid, labis silang nadismaya dahil masyado silang malaki upang makasunod sa makitid na lagusan. Agad nila itong iniulat kay Brian sa radyo, at sa puntong yun, halos mawala na ito sa katinoan sa sobrang galit dahil paparating na doon ang opisyal na backup team ng Interpol. Samantala sa courthouse, natapos na ang itinakdang oras ng pagdinig. Dahil dito, hiniling ng abogado ni Ezekiel na tuluyan ng ibasura ang kaso, ngunit sa halip na ibasura ito, nagbigay ang hukom ng karagdagang oras at ipinagpaliban ang paglilitis sa ibang petsa. Hindi ito ikinabahala ng abogado ni Ezekiel dahil para sa kanila, parang patay na rin si Nick. Samantala sa parking building, sina Nick at Alex ay matagumpay na nakarating sa bubong ng gusali sa pamamagitan ng vent system. Lingid sa kaalaman nila, si Brian pala ay may nakapwestong elite sniper sa rooftop ng katapat na gusali. Nang magkaroon ito ng malinaw na shot, pinaputokan niya si Nick at tinamaan ito sa tiyan. Dahil mataas ang kalibre ng bala, tumagos ang bala sa bulletproof vest ni Nick at malubha siyang nasugatan. Mabilis na lumala ang kanyang kalagayan, at nang makitang patuloy siyang dumudugo, labis na nag-alala si Alex. Alam niyang kailangan niya itong mabigyan agad ng paunang lunas upang mapigilan ang pagdurugo, ngunit bago pa niya ito magawa,
narinig niya ang boses ni Brian mula sa radyo na kanyang nakuha. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Brian na makipagkasundo, ngunit hindi nakinig si Alex sa kahit isang salita. Ang tanging layunin niya ngayon ay patayin ang lahat ng kalaban at mailabas ng buhay si Nick. Kalaunan, nagawang mahanap ni Alex ang pangunahing electrical circuit ng parking garage at pinatay ang kuryente sa buong gusali. Dahil dito, nabalot ng dilim ang buong lugar at naging napakahirap para sa mga armadong tauhan na hanapin sila. Napilitan ang mga ito na gumamit ng flashlight na nakakabit sa kanilang mga armas. Samantala, sinamantala naman ni Alex ang kadiliman at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban, gamit ang kanyang husay bilang isang dating sundalo. Sa pagkakataong ito, nabaliktad niya ang script at siya naman ngayon ang tumutugi sa mga mersenaryo na parang isang predator. Hindi nagtagal, halos lahat ng mga mersenaryo ay napatay niya. Sa huli, nakaharap niya ang isa pang napakalaki at napakalakas na lalaki. Agad nitong nakuha ang kalamangan at sinimulang bugbugin ng husto ang ating babaeng bida. Matapos ang matinding laban, nagawa rin niyang malampasan at mapatay ang higanteng tauhan. Ngunit nang akala niyang ligtas na ang paligid, biglang umilaw ang mga emergency backup lights ng gusali. Sa pag-ilaw ng emergency lights, tuluyan nang nakapasok sa gusali ang elite sniper ni Brian, at sinimulang tugisin si Alex gamit ang isang tactical drone. Ang drone ay may nakakabit na mga baril at agad itong nagpaputok ng sunod-sunod na bala sa courier. Gayunpaman, ang drone ay isa lamang palang matalinong distraction upang ilihis ang kanyang atensyon. Habang abala si Alex sa pag-iwas sa drone, palihim siyang nilapitan ng sniper at pinabagsak siya, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nang imulat ni Alex ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakagapos sa isang upuan. Bago siya patayin, nais muna nilang malaman ang eksaktong kinaroroonan ni Nick. Tinutukan siya ni Brian ng baril at paulit-ulit na tinanong kung saan nagtatago ang testigo. Nang tumanggi siyang magsalita, walang awa siyang pinahirapan ni Brian. Sa kabila ng matinding sakit, tumanggi ang babae na magsalita. Sa pagkainis, kinuha ni Brian ang mikropono at inanunsyo sa buong parking garage na kailangan ng sumuko ni Nick. Nagbanta pa siya na kapag hindi siya lumabas, papatayin nila si Alex. Sa utos ni Brian, sumakay ang sniper sa isang sasakyan at pinaandar ito, malinaw na balak sagasaan ang babae. Ngunit bago pa nito tuluyang masagasaan si Alex, ang dugoang si Nick ay dahan-dahang lumabas mula sa dilim at sumuko. Nang makita siya, nagsimulang tumawa si Brian sa katapangan at katangahang ginawa niya. Dahil nakatuon ang lahat ng pansin kay Nick, nagkaroon ng pagkakataon kay Alex na makalaya sa pagkakagapos at agad niyang inatake si Brian mula sa likuran. Matagumpay na nasaksak ni Alex si Brian, na nagdulot ng matinding sakit sa agent. Bago pa makaresponde ang sniper na nasa sasakyan, agad na hinila ni Alex si Nick at muli silang nagtago. Sa sobrang galit, ipinagpatuloy ni na Brian at ng sniper ang kanilang paghahanap. Sa puntong ito, sawang-sawa na si Nick sa walang katapusang pagtakas. Habang abala si Brian sa paghahanap, palihim siyang nilapitan ni Nick at buong tapang na sinaksak ang tiwaling agent sa likod. Bumagsak si Brian at tuluyang namatay matapos maubusan ng dugo. Sa ngayon, lumipas na ang itinakdang isang oras ngunit ang nakapagtataka, walang opisyal na backup team na dumating upang tumulong. Samantala, natunton ng elite sniper ang kinaroroonan ni Alex at nagsimula ang isang matindi at mabangis na huling laban sa pagitan ng dalawa. Dahil sa laki at lakas ng kalaban, walang awang binugbog ng sniper ang sugatang courier. Ngunit gaya ng kanina, muling ipinakita ni Alex ang kanyang katatagan at determinasyon. Nagawa niyang makounter ang kanyang mga pag-atake at tuluyang napatay ang sniper. Dahil dito, wala nang natitirang buhay na kalaban sa gusali. Gayunpaman, patuloy na lumalala ang tama ng bala ni Nick, kaya agad siyang dinala ni Alex sa pinakamalayong ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Makalipas ang 36 na oras, sa wakas ay nagkamalay na si Nick. Dahil sa pagprotekta ng courier, handa na siyang tumestigo laban kay Ezekiel. Samantala sa New York, makikita ang mga FBI agent na inihahatid si Ezekiel patungo sa korte. Lingid sa kaalaman nila, ang FBI director na si Roberts ay isa talagang tiwaling opisyal na matagal ng lihim na kasabwat ni Ezekiel sa pagpapatakbo ng kanilang maruming negosyo. Ito rin ang tunay na dahilan kung bakit hindi dumating ang backup team ng Interpol upang iligtas ang courier at si Nick. Desperadong tapusin ang misyon, mismong si Roberts ang nagtungo sa ospital kung saan nagpapagaling si Nick upang siya mismo ang pumatay sa nag-iisang saksi, alinsunod sa utos ni Ezekiel.
Ngunit lingid sa kaalaman ni Roberts, natuklasan na nina Nick at Alex na siya ang traidor sa loob ng FBI. Pagkapasok ng tiwaling direktor sa silid ng ospital, inambush siya ng dalawa, na naging dahilan upang tuluyang matiyak ang kaligtasan ni Nick, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.